Sabi ko nga, mas okay pa kung si Biancy talagang magso-solo na lang. Oh, para sa akin. Wag na niyang, kumbaga, tawag dyan, stay away na siya sa mga Yes. nakapaligid na ginagamit siya. Oo. Diba? Kung gusto ko lang sabihin kay Viancy, alam ko mabuting bata ka, Viancy. Alam ko gusto mo lang yung katahimikan. And alam ko hindi ka masaya ngayon sa ginagawa mo na gantong mundo. Oo. Para sa akin, kung magkano ka, gawa ka ng sarili mo. Solo na lang siya kasi napapahamak lang siya lalo eh. Dudo ka. Kahit na kanya kung ano-anong sinasabi sa live niya eh. Oo. Kasi Diba? hindi maganda yung At kasi natin body sure kung ano talaga. Di rin kasi natin masyadong kilala talaga. Sa bagay. Diba? Paano kung yung mga before, paano kung hindi talaga yun yung tunay na ugali niya, Sa diba? bagay. So sana hindi naman. Sana kung ano siya nung nakilala namin siya, sana ganun talaga siya. Sana ganun talaga. Diba? And Kasi grabe talaga, sobrang nakakagulat yung pagbabago. Sobra. Di ko alam kung na-influence siya ng mga nasa paligid. minsan pag makita ko lang may mga sa Facebook, parang Alam mo yung ibang tao. ikaw, binigyan mo pa nga ng bulaklak kasi sabi mo sobrang bait at Oo. talagang naawa ka sa kanya. Tapos yung Kahit ako, naging paborito ko din siya. Sinasabi ko mga, bait naman itong batang to, ang tahimik. ayos naman siya. Diba? Sana, na-influensyahan lang siya. Sana ganun talaga siya. Pero yun nga, ang masasabi ko, magpayo ko, mag-solo na lang talaga siya. Kagaya ni Medit dati, nung nag-solo na lang talaga, di na ng mga nasa paligid. Kasi ginagamit lang din naman siya eh. Saka hindi Kasi yung mga nag-reflex kasi sa kanya yung mga rebat ng mga, halimbawa, yung nasa paligid niya, si Kapeso, ginagamit si Biancy palagi. Ay di ang nangyayari, yung mga basher, ang inatake si Biancy. Kasi yun ang naka-front eh, yun ang, kumbaga yun yung pamato ni Kapeso eh. Diba? Kunwari lang may pakialam, pero ang totoo, wala naman po yung pakialam kasi ako nga mismo nakatulong sa kanya, tinraidor ako eh. yan. Lalo na yan, sinabihan wala yung pakialam dyan, saka ang motto niyan dati, trust no one. Kaya wala yung tiwala kay Biancy. Alam mo, tanungin nyo yan, si Cabezo, trust no one yan. Ibig sabihin, wala yung tiwala kay Biancy. Kaya nga natatawan na lang ako kapag magkita-kita yan eh. Yung mga anti-kalingap eh. May reunion pa lang kayo. Ewan ko. So, ayun mga kabady, no? Napanood ko yung live niyo sa Kalingap Tahanan. So, nakumuha ko ng ibang clip doon para mabigyan ko din ng reaction. Grabe ka, Kalingap. Alam mo yung sitwasyon na ganyan na yung ginawa sa'yo, lalo na ilang milyon yung tinulong mo sa kanila, lalo na nagpapalabas ng pwede mapag-usapan is silang mismong mag-ina. Pero grabe ka, Kalingap, kasi yan na yung ginawa sa'yo, pero andyan pa din yung malasakit mo, nag-aalala ka pa din, nagbibigay ka pa din ng advice sa kanila, na which is, na nasa kanila naman sana yon na yan yung sinabi mo na ginagamit siya ng mga ibang may galit sa'yo. So, yung binabalikan, sila Beyonce mismo at ang pamilya niya. Pero, ang lang dyan, ang punto lang dyan, mga kabady, walang magagamit kung hindi nagpapagamit. 'Di ba? Kasi mag-iisang buwan na. Diyan lang umiikot sa kanila yung usapan. Hindi naman yan siya i-content ng ibang content creator kung sila mismo hindi pumapayag at sila mismo yung umaaksyon na tigilan na sila sa kaka-content. 'Di ba? At ang pinaka punto diyan, nagpapagamit din sila. Kaya ang lakas ng loob din ng nanay ni Beyonce magsalita ng kasinungalingan at kabaliktaran sa katotohanan kasi alam nila at ramdam nila na may mga sumusuporta sa kanila, may mga nagtatanggol sa kanila. Kaya yun pala siguro yung punto kung bakit gusto niyang ipa-take down lahat ng video sa Kalingap para baliktarin yung lahat. Pero, i-delete man yun o hindi na yun mabubura sa mga taong nakasubaybay sa Team Kalingap at nakaalam kung ano ang katotohanan. Yun nga ang sabi ni Kalingap, di ba? Grabe ang pagbabago. Siguro hindi naman siguro ganun yung ugali o baka na-influensyahan lang. Diyan mo makikita
kung ano klaseng tao, yung taong nandyan sa paligid mo, once na makatikim na ng magandang buhay. Ugali at ugali na talaga nila yan. Hindi yan ano na naimpluwensyahan o ano. Talagang ugali na nila yan. Kasi, katulad yan sa may mga sponsor. Yung mga sponsor na yan, kunin nila lahat yung magandang loob mo, mabulaklak na salita, kahit ano i-offer sa'yo, pero hindi mo alam kung ano intention nila. Kapag nakuha na nila kung ano yung kagustuhan nila, ayan na, dyan mo na makikita kung ano talaga yung pinupunto at kung ano yung naging intention nila. Ganon din yan sa ugali nila, Beyonce. Siyempre, nakakakuha pa sila eh. Nakukuhanan ka pa nila ng malalamon nila, ng ikakaganda ng buhay nila. Siyempre, puro kabutihan yung ipapakita. Pero, tingnan ninyo, pagtapos ng makuha lahat-lahat, halos baliktarin ang katotohanan sa kasinungalingan. Talagang pag-uugali na talaga nila yan. Kita nyo, kahit sariling kadugo nila, may nako-comment sila about sa mag-iina, about kadugo na nga nila yan, ha? How much more sa hindi pa nila kadugo? Kaya ang lakas lang ng loob ng nanay ni Beyonce, magbitaw ng salita ayon sa kung ano yung kabaliktaran sa katotohanan para lang maatake ang Kalingap, para lang may mapag-usapan, para lang subaybayan yung anak niya sa YouTube channel. So yan ang mahirap sa mga taong ungrateful. Pag-uugali na talaga nila yan, na mabait sila kapag nasa punto na may nakukuha pa. Pero pag natapos ng makuha lahat-lahat, goodbye ka na. Yan yung mahirap talaga sa Pilipino, no? Gagawin mo lahat para makatulong ka, pero yung tinutulungan mo hindi pa sapat para sa kanila. Gusto pa nila angkinin lahat-lahat. Kung ano talaga ugali mo, ganun talaga. At dyan mo makikita kung ano ang tunay na pag-uugali ng isang tao kapag andyan na sila sa punto na nasa itaas na sila, nakakaangat-angat na sila. Ugali at ugali na talaga ng tao yan. Kahit ano pang sulsul yan, kahit sino pang mga taong nakapaligid sa kanila, kung sila mismo may panindigan sa kung ano yung tama, hindi yan sila magkakaganyan. Pero wala eh. Nagpabulag sila sa kayamanan. Nagpabulag sila sa pera. Dahil nga nakahawak na sila ng malaking pera. Hindi nila makontrol lahat na kailangan yung nabibigay ng mga sponsor, kailangan na sa kanila, kaya tumiwalag na. Ngayon, ano ginagawa niya? Nagla-live. Nagpaparinig na baka may magbibigay sa kanya. May magpapabagsak sa kanya, di ba? So, yan na yung strategy na pinapakita niya lang kung gaano sila kagarapal pagdating sa pera. Nasilaw na. Na ano na sila eh, na nilamon na sila ng karangyaang buhay. Pero yan yung sinasabi natin hanggang saan at hanggang kailan yan. Hindi sa lahat ng oras, yung mga tao nandyan ngayon sa'yo, panindigan ka hanggang dulo. At hindi porket alam mo na maraming nagtatanggol sa'yo, tama na yung ginagawa mo. Kailangan lang dyan, paninindigan sa sarili mong kakayahan na hindi nakadepende sa ibang tao kung ano yung pwede mong maging desisyon. So, sa inyo mga kabady, ano masasabi ninyo sa sitwasyon na ganyan? Nagbabasa ako ng comments nyo eh. Comment daw below. At syempre mga kabady, huwag nating kalimutan, i-subscribe din yung aming YouTube channel na ngayon ay nasa 521 subscribers na. Maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, paki-follow na din po ng account ng aking partner Janet Adige. Lagay ko po dito sa baba. So sana masuportahan niyo po kami parehas. Huwag lang po ako. At magkasama naman kami minsan sa pagko-content. So, sana masuportahan nyo din si Georgia po. So, yun. Maraming salamat mga kabady. Ingat at to God be the glory sa ating lahat. Bye.